Saan ito? Chenggage, gising ka na rin. Natakot ako ng hasto. Sino ka? Umalis ka dyan. Ako si Xiao Wang Ai, Bosong. Kahapon, sweetie pa ang tawag mo sa akin. Ngayon, parang hindi mo na ako kilala. Kailan ko sinabing lalabas ako? Secretary Wang, umuwi ka muna. Boss Song, gising ka na rin. Bosong. Song Yicheng, 27 taong gulang. Puno ng Star River Entertainment Group. Saklaw nito ang live streaming platform, game development, at film production. Isa pa na yun. Sa season 1 ay nag-reveal ko na isa ng mataunang nakalipas na skip. Ang grupo ay pinagkatiwala sa nag-iisang anak na lalaki. Nakapag-time travel ako. Grabe, kakatwa ito. Boss Song, ano ang sinabi mo? Wala. May emergency ba sa kumpanya? 17 bises tumawag si Miss Bay. Sabi niya, kulang ang credit limit niya ngayong buwan. Pinapadagdagan kanya ng 3 milyon para sa supplementary card. Sabi pa niya, kung hindi ka magpapadala ng pera, hindi siya uwi ngayong gabi. Bailuoksi ang dating kasintahan. Nag-isang anak na babae ng Bay family mula sa kanya. Ang Bay family ay nasa construction materials business. Karaniwan ng laki. Sa mga nakaraang taon, sa pamamagitan ng relasyon sa Star River Group, lubog sa yaman. Noong nakaraang taon, nang bumalik si Bailuoksi mula sa France. May kasamang lalaki na nagngangalang Gu Xiaozi. Tinanong siya ng dating sarili, ngunit ang sagot lang ni Bailuoksi ay, Siya lang ang kaibigan ko sa abroad. Takot na takot siya. Hindi siya kayang iwan. Isang lalaki, magsiselos ka pa ba sa kanya? pare, 40 bilyon ang hawak mo, naging simp ka pa. Huwag ipadala ang 3 milyon. Simula ngayon, lahat ng tawag at mensahe na may kinalaman kay Bailuoksi. Harangin lahat. Huwag iparating sa akin kahit isang salita. Naiintindihan mo, Bosong? At sabihin sa kanya sa lista ang lahat ng nakuha ng Bay family mula sa akin. Sa mga nakaraang taon, project funds, connections, resources. Huwag lalagpasan kahit isa. Bukas ng umaga, ilagay sa aking mesa. Opo. Gwapo talaga ang dating sarili, bulag din talaga. Zhao Heng, paglabas ng ospital, bumalik sa kumpanya. Bosong, sabi ng doktor, kailangan mo mag-stay sa ospital ng 2 araw para maobserbahan. Hindi na. Simula ngayon, wala nang mas mahalaga kaysa sa paglilinis ng mga utang. Nagbago na si Ji-song, lubusang nagbago na. Ito na ang Ji-song na nasa isip ko. Ang sarap pala ng pakiramdam bilang presidente. Buong gabi nag-overtime ang finance department para maayos ito. Ji-song, lahat ng kinuha ng pamilyang Bai mula sa grupo nitong 3 taon, nandito na. 470 milyon. Gaano lang ba ang kita ng sariling construction supply business ng pamilyang Bai sa isang taon? Wala pang 300 milyon. Ipaalam sa legal department. Repasuhin ang lahat ng cooperation agreements sa Bay Construction Supplies. Kung may butas, magpadala ng legal notice. Pwedeng itigil na lahat. Yung 80 milyong collateral loan. Sundin ang legal process para mabawi. Sa supplier ng construction materials para sa film basic. Simula ngayon, open bidding. Wala ang pamilyang Bai sa listahan ng imbitado. Yung featured slot sa live streaming platform. I-onlist agad ang cosmetics brand ni Bailuoksi. Bayaran ang kulang na promotion fee base sa market rate. Kung hindi, kakasuhan. Naiintindihan? At ito, dalhin sa auction house para ma-appraise. Kung magkano ang mababawi, yun na yun. Ji-song, 32 bises na tumawag si Bai. Sagutin mo. Song Yecheng, ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo ni-freeze ang credit card? Hindi ako makabayad sa mall ngayon. Nakakahiya talaga, alam mo ba? Magpadala ka agad ng pera, kung hindi magagalit talaga ako. At bakit mo pinaharang ang tawag ko? Bibigyan kita ng 3 minuto. Kung hindi ka tumawag pabalik, maghintay ka. Nabanggit niyang hindi makabayad, di ba? Yung supplementary card, I cancel. Diretso, I cancel. Hindi naman siya asawa ko, bakit siya gagastos ng pera ko? Anong batas ang nagsasabi? Na pwedeng mag-swipe ng walang limit ang Fiance sa credit card ng Fiant. Sa wakas, nagkaroon na ng sentido komun si Ji-song. Ano yon? Yecheng, tumawag sa akin si Luotsi kanina. Umiyak ng todo, sinabing ginulo mo ang kanyang car. Normal lang ang awayan na magkasintahan. Naintindihan ko na stress ka sa trabaho. Pero si Luotsi, matigas lang ang salita. Malambot naman ang puso. Ikaw na ang magpakumbaba, pabayaan mo na siya. Tio Bai, ipapadala ng assistant ko ang isang file sa email nyo. Basahin muna ninyo pagkatapos tayo mag-usap. Anong file? Bawat sentimo na kinuha ng pamilyang Bai mula sa singhin nitong 3 taon. Ang detalye ng bawat piso at bawat piraso ng resources. 470 milyon, Tio Bai. Ano sa palagay niyo ang dapat gawin sa utang na ito?
Yecheng, normal na transaksyon lang ang lahat ng ito sa pagitan ng dalawang pamilya. Noong buhay pa ang nanay mo, sinabi niyang magkasama ang dalawang pamilya. At yung 80 milyong collateral loan. Bibigyan kita ng 1 buwan. Kung hindi mo mabayaran, magkikita tayo sa korte. Kung makahating ang pamilya bay sa chairman. Ako mismo ang kakausap sa tatay ko. Ayos pa sa pagkakain. Lumaan na sila makman. Nakahisto sa pangalan ni Balosi. Nasa kanya ako magamit. Lahat. Kotse, bahay, card, membership, walang matitira. Opo, Boss Song. Boss Song, pwede ba tayong magkita? May bagay akong gustong ipaliwanag sa iyo ng harapan. Hindi pa kita hinahanap, ikaw na ang unang lumapit. Bosong, may isang ginunggo na nagsasabing may nakatakdang appointment kayo. Walang record ng appointment, pero ipinipilit niyang pumunta sa itaas. Hayaan mo siyang umakyat. I-on ang recording device at ilagay sa mesa. Opo, Boss Song. Boss Song, pasensya na sa abala. Alam kong hindi maganda ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw. Hindi dapat ako dumating sa ganitong oras. Pero natatakot akong lumalim ang hindi pagkakaunawaan kung patagalin pa. Kaya, Umupo ka. salamat. Boss Song, narito ako ngayon para linawin ang lahat. Magkaibigan lang kami ni Luotsi. Wala akong kamag-anak dito sa bansa. Marami siyang tinulong sa akin noong nasa Pransya pa si Luotsi. Itinuturing ko siyang tunay na kapatid. Ang mga litrato sa internet ay sadyang ginawan ng masamang interpretasyon. Anong eskwelahan ang pinasukan mo sa Pransya? Exchange student program sa PAIS Higher Business School. Gaano katagal ang exchange student program? 6 na buwan. 6 na buwang exchange student. 3 taon na nakauwi. Hindi ka pa rin makahiwalay sa paggalingan ng isang ate. Ilang taon ka na? 26. 26 na taong gulang, walang trabaho, walang pinagkukunan ng kita. Nakatira sa apartment sa ilalim ng pangalan ni Loxie. Nagmamaneho ng kotse na ibinigay niya, suot ang mga damit na binili niya. At ang pera niya ay galing sa aking card, kaya sa totoo lang. Ako ang nagbayad ng lahat ng gastos mo nitong 3 taon. Bosong, may ilang hindi pagkakaunawaan dito. Ang relo sa iyong kamay. Ilay sa Portofino, presyong pamilihan ay 48,000. Noong nakarapan, umabot sa 52,000 ang inastos ni Loxie sa aking card. Nakasulat sa note, pangangalaga sa balat. Tama ang petsa. Gusto mo bang ipaliwanag ito? Hindi pagkakaunawaan din ba ito? Bosong, kung may problema kayo sa akin, pwede akong lumipat sa apartment, ibalik ang kotse. Ngunit si Ed Lotzi, Pwede kang lumipat. Sa katunayan, kailangan mong lumipat. Makukuha na ang apartment na yon ngayong hapon. Dahil nakapangalan ito sa akin. Ganoon din ang kotse. Ang rehistro ng sasakyan ay nakapangalan sa akin. Ang tinitirahan mo, ang minamaneho mo, ang ginagamit mo. Wala ni isa ang pagmamayari ni Bailoxi. Lahat ay akin. Ginoong Song, kung gagawin mo ito, masasaktan si Ed Lotzi. Wala akong pakialam kung masasaktan siya. Ang importante sa akin, bakit mo naiisip na may karapatan kang umupo dito? At makipagnegosasyon sa akin. Wala kang trabaho, walang kita, walang ari-arian. Kahit ang pera para sa suot mong damit ay galing sa akin. Nakaupo ka sa opisina ko, humihingi ng awa para sa aking nobya. Gamit ang tiwala na pinunduhan ng pera ko. Hindi ba't kakatwa ang tanawin ito? Ginoong Song, alam kong mahinanakit kayo sa akin. Pero wala akong masamang intensyon kay Luotzi. Kung ipipilit ninyo ito, wala na akong magagawa kundi. Wala ka na magagawa kundi ano? Tumawag kay Bailoxi at umiyak. Para magalit siya sa akin. Tapos magpapadala ako sa awa at patuloy kang titira sa bahay ko. Magmamaneho ng kotse ko. Ilang beses na ba natin ginawa ito? Hindi ka ba nagsasawa? Binibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, lumayas ka sa apartment bago matapos ang araw na ito. Ibalik mo lahat ng binili ko kasama ang relos. Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa relasyon mo at ni Bailoxi. Pero huwag ka nang gumamit ng kahit piso ko. Pangalawa, kung hindi ka magbabalik, papag-aralan ng abogado ko kung paano kakakasuhan ng pagnanakaw at panloloko. Binili ni Bailoxi gamit ang credit card ko ang mga gamit mo. Iyon ay illegal na paggamit. Ang halaga ay sapat na para magsampa ng kaso. Sa palagay mo ba, papabayaan ng iyon ng mga otoridad? Ito ay pananakot. Ito ay abiso. Kapag wala kang pagpipilian, iyon ang pananakot. Binigyan na kita ng 200, mabait na ako. Alis ako. Ibabalik ko ang mga gamit. Ingat sa pag-alis. Si Zhao Hing ang makikipag-ugnayan sa iyo para sa listahan. Kung may kulang kahit isa, magsasampa ako ng kaso. Wala nang paunang abiso. Ginoong Song, nai-record na lahat. 3 kopya. Isang kopya sa legal department, isa sa akin. At isa sa cloud. Hindi magiging tapat ang ganyang tao. Magagamit din ang recording. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ginoong Song, malamang hindi titigil si Miss Bai. Kapag nalaman niyang umalis na si Gu Shaozi, tiyak na, Hahanapin ako. Iiyak siya at magwawala. Gagamitin ang huling habilin ng nanay ko para i-guilt trip ako.
Pero hindi na ako ang dating Song Yecheng. Hindi na yan epektibo sa akin. Hayaan mo siyang pumunta, pag-usapan natin ng harapan. Isang usapan lang. Bossong, si MS Bay ay nasa lobby. Hindi mapigilan ng mga guard. Sana, hindi siya payagang yan. Pagkakasya siya please. Sabihin na ilagan ng kulong. Hayaan mo siyang umakyat, huwag nang magpahiya sa lobby. Song Yecheng, ipaliwanag mo sa akin. Bakit i-freeze ang card ko? Bakit kinuha ang apartment? Bakit pinilit si Xiaos na lumipat? Nababaliw ka na ba? Zhao Heng, bigyan mo ng tubig si Emabay. Nakakapagod salita na tayo. Ayoko ng tubig. Sagutin mo muna ang tanong ko. Pwede kong sagutin ang mga tanong mo ng isa-isa. Pero umupo ka muna, hingal ka nang nakatayo. Nakakaapekto sa hangin sa opisina ko. Song Yecheng, huwag kang magmalabis. Una, ang pag-freeze ng card. Ang supplementary card na yon, umabot ng 16 na milyon ang gastos sa loob ng 3 taon. Mahigit 4 milyon dito ay ipinadala o ibinigay sa ibang tao. Sino yung ibang tao? Alam mo yan. Na-cancel na ang card na yon, hindi na maibabalik. Pangalawa, ang apartment. Ang titulo ng apartment na yon ay nasa pangalan ko. Ikaw at si Gu Xiaos ang nakatira doon. Walang legal na basihan yan. Ngayon, pumayag na si Gu Xiaos na lumipat. Sa loob ng linggong ito, lilinisin ang apartment at papalitan ang lock. Sinabi mo sa akin na pwede kong tirhan yon. Sinabi mo mismo na yon ang bahay. Para bang ibigay mo na sa akin? Ang pangakong pasalita ay walang bisa sa paglipat ng titulo. Sa legal na aspeto, walang kinalaman sa iyo ang bahay na yon. Kung sa tingin mo ay hindi patas. Pwede kang kumuha ng abogado para kausapin ang legal team ko. Pangatlo, si Gu Xiaos. Wala akong pakialam kung anong relasyon ninyo, kaibigan man. Yan ang personal mong bagay. Pero simula ngayon, hindi na siya pwedeng gumastos ng kahit piso mula sa akin. Walang pag-uusapan sa limitasyong ito. Anong karapatan mong pakialaman ang kaibigan ko? Song Yecheng, 5 taon na tayong magkasama. Hindi mo pa yan ginagawa sa akin noon, nagkasakit ka lang. Pagbalik mo, nagbago ka na talaga. Ano ba ang nangyari sa iyo? Naliwanagan na ako. Ang ibig mong sabihin, dati ay nagkakamali ka. Kung gayon, lahat ng kabutihan mo sa akin ay peke, pati ang pagmamahal mo sa akin ay peke. Hindi ko masasagot ang mga nangyari noon. Pero ngayon, may masasabi ako sa iyo. Ito ang kasunduan para sa pagpapawalang bisa ng kasunduan sa kasal. Pinagawa ko sa abogado kaninang hapon. Simple lang ang mga tuntunin, usang loob ng pagpapawalang bisa ng kasunduan sa kasal ng magkabilang panig. Ang mga ari-arian sa pangalan ng bawat isa ay mananatili sa kanya. Ibabalik ng pamilya Bay ang lahat ng hindi makatwirang nakuha ng mga mapag-uunan ng Star River. May 3 buwang palugit. Gusto mong makipaghiwalay sa akin. Hinahamon mo ako. Ito ang kasunduan sa kasal na itinakda ng iyong ina bago siya pumanaw. Hindi ka ba nahihiya sa kanya? Nakalimutan mo na ba kung paano kanya inutusan? Sinabi niyang dapat kang maging mabuti sa akin habang buhay. Sinabi ng aking ina na maging mabuti ako sa iyo, hindi na lumuhod ako sa iyo. Maaari mong dalhin ang kasunduan para basahin o ipatingin sa abogado. Ang huling araw para sa paglagda ay nakasulat sa huling pahina. Pagkatapos ng palugit, ipapasulong ko ito ng mag-isa sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Song Yecheng, magsisisi ka. Boss Song, hindi niya kinuha ang kasunduan. Alam kong tatawag muna siya kay Bai Jiangong pag-uwi. Sisigawan muna siya ni Bai Jiangong dahil sa kawalang ambisyon. Pagkatapos mag-aral silang dalawa kung paano iligtas ang sitwasyon. Pinakamalala bukas, personal na darating si Bai Jiangong para makipag-usap. Paano mo nalaman? Dahil hindi mabubuhay ang pamilya Bai nang wala ang Star River. Negosyante rin si Bai Jiangong. Mas matino siya kaysa sa kanyang anak na babae. Hindi niya hayaan ang ugali ni Bai Luxi. Ang siyang magwasak sa kabuhayan ng buong pamilya. Naaalala ko na may binuo pa ang orihinal na may-ari na proyekto, codename na Ebes. Zhao Heng. Kunin mo ang mga materyales ng proyektong Ebes. Sage. Boss Song, ito ang lahat ng mga materyales. Tingnan ninyo. Patawagin si Luyan King sa opisina ko. Tinawag ako ni Boss Song. Upo. Nakita ko na ang pag-usad ng Ebes. Sabihin mo kung ano ang nangyayari. Boss Song, ang pagbuo ng produkto ay hindi basta nadadali sa pamamagitan ng paggastos ng pera. Walang naunang halimbawa ang mga detalye. 3 beses na muling isinulat ang sistema ng labanan. Boss Song, iba ang pagbuo ng laro sa paggawa ng pelikula. Hindi ito basta nadadali sa pamamagitan ng paggastos ng pera. Walang naunang halimbawa sa bansa ang mga teknikal na detalye ng Abyss. Sariling binuo ang makina, mula sa pinakamababang antas. 3 beses na muling isinulat ang sistema ng labanan. Ang katumpakan ng mga aset ng sining ay katumbas ng antas ng Unreal 5. Kailangan ng oras ang mga bagay na ito. 3 beses na muling isinulat ang sistema. Ano ang dahilan sa bawat muling pagsulat?
Ang una, hindi tama ang pakiramdam. Ang pangalawa, salungat ito sa disenyo ng antas. Ang pangatlo, pinalitan ang pangkat ng isang grupo ng mga baguhan. Hindi makakapareho ang estilo ng kode, kaya kailangan buwagin at simulan muli. Kaninong desisyon ang pagpapalit ng team? Hindi sapat ang kakayahan ng mga programmer ko noon. Hindi nakasabay sa technical requirements. Kailangan kong magpalit. Ilan ang napalitan? Mga 40 katao. Pagsamahin ang una at huli. Director Lu. Tatanungin kita ng isang bagay. Para sa proyektong EBIS, ano ang pamantayan ng pagkumpleto sa iyong puso? International First Class Standard. 12 taon na akong naglalaro. Palagi akong naghihintay ng isang pagkakataon. Gumawa ng mga gawa na talagang may pagmamalaki. Abis ang pinaghirapan ko. Hindi ako tumatanggap ng anumang kompromiso. Ang 160 milyong budget ay nauna ang pag-naiwa pa ng 10%. Ang core system ay ibinasura ng 3 beses. Ang attrition rate ng team ay higit sa 50%. Tinatawag mo bang hindi kompromiso? President Song, ang paggawa ng mga dekalidad na produkto ay nangangailangan ng halaga. Kung ang kumpanya ay nais lamang kumita ng mabilis na pera, maaari itong gumawa ng mga reskined na mobile game. Maglunsad ng isa bawat buwan, ang kita ay mataas. Ngunit ang bagay na iyon ay karapat-dapat bang tawaging laro? Pinalitan mo ang konsepto. Hindi ko sinabing gumawa ng reskin na mobile game. Tinatanong kita tungkol sa 160 milyong pamumuhunan, 18 buwan na panahon ng konstruksyon. 40 katao ang umalis. Palitan ng isang semi-tapos na produkto na wala pang 40% ang pagkumpleto. Paano mo ipapaliwanag ang account na ito? President Song, hindi ka gumagawa ng ari. Maaring hindi mo lubos na naunawaan ang ilang mga bagay. Noong unang beses na muling isimulat ang combat system, ang prototype ay lumipas sa panloob na pagsusuri at nararamdaman ang markup 2.2. Ibinasura mo ang plano sa ikatlong araw pagkatapos ng review meeting. Ang dahilan ay hindi sapat na nakakamangha. Pagkatapos makumpleto ang pangalawang muling pagsusulat, pinagawa mo ang level group ayon sa bagong system. Ito ay tumagal ng 4 na buwan upang muling pagdisenyo ng 36 kopa. Pagkatapos ay ibinasura mo muli ang combat system. Ang dahilan ay hindi ito katulad ng nasa isip ko. Ano talaga ang nasa isip mo? Hindi mo rin masabi ng malinaw. Hindi ka gumagawa ng dekalidad na produkto. Ginagamit mo ang pera ng kumpanya upang paulit-ulit na patunayan ang iyong intuition. Kapag nabigo ang pagpapatunay, magpalit ng tao at ibasura at magsimulang muli. Ang kumpanya ang sumasagot sa lahat ng gastos. President Song, kung sa tingin mo ay hindi ako karapat-dapat, maaari kang magpalit ng tao. Ngunit kung mawala ako sa abyss, walang makakakuha nito. Director Lu. Nakapunta ka na ba sa testing group? Ano ang 37% tapos na produkto ng EBIS? Ilang round ng report ang inilabas ng testing group? 3 round. Ilan ang mga level bug na minarkahan sa 3 round ng mga ulat? 117, 39 ang may kaugnayan sa combat system. 22 ang nagdulot ng pag-crash, hindi mo man lang magawa ang katatagan. Simula ngayon, ang proyektong EBIS ay ititigil ang lahat ng bagong pag-unlad ng function. Lahat mag-focus sa pag-ayos ng bug at optimization. Ang combat system, basihan ng pangalawang bersyon. Huwag nang baguhin, i-freeze na ang kasalukuyang bersyon. Balance adjustments lang. Sa loob ng 3 buwan, gusto kong makakita ng playable demo na kumpleto ang experience. Kung hindi kaya, tanggalin ang proyekto. May 24 oras ka para mag-isip. Director Song, malalim ang ugat ni Luyan King sa kumpanya. Kalahati ng tech department, siya ang nagturo. Kung siya ay umayaw, Hindi siya ayaw. Mahal niya ang Shenyuan. Isang taong 3 beses nang binaliktad ang proyekto pero ayaw bitawan. Pagbabawalan mo siyang tanggalin ang sarili niyang anak. Hindi niya kaya. si Bai Jiangong, bukas ng 1:00 ng umaga ang appointment. Sabay personal daw na pag-uusap. Tamang-tama. Pagsabay na ang problema sa loob at labas. Director Song, kotse ni Bai Jiangong, 1:00 minutong nakalipas, pumasok na sa underground parking. Kasama niya si Bai Luozi, at isang hindi pa nakikilalang middle-aged na lalaki, parang abogado. Abogado. Mukhang mas matalino si Bai Jiangong kaysa sa inakala ko. Ipatawag din ba ang legal department? Huwag. Ngayon, hindi pag-uusap, pabatid lang. Kung may legal. Parang may kailangan pa ako sa kanya. Tuloy po. Yicheng, kumusta na ang pakiramdam? Ay, nang mahimatay ka, natakot si Luozi. Umiyak siya buong gabi. Tito Bai, umupo po. Yicheng, ang pagpunta ko ngayon. 2 bagay. Una, tungkol kay Luozi. 5 taon na kayong magkasama, malalim na ang pinagsamahan. Normal lang ang kunting away, pero huwag dahil sa biglang galit. Ay basta-basta na lang tatanggalin ang kasunduan. Ama ba? Haha. Pangalawa, yung mga dokumentong pinadala mo. Nabasa ko. Sa totoo lang, nagulat din ako. Paano nangyari ang mga numerong yan? Pinag-aralan ko. May ilan, hindi maayos ang paghawak ng mga tauhan. May ilan, si Luozi, bata pa, gastador. Pero lahat yan, mapag-usapan, masusolusyunan. Hindi na kailangang umabot sa legal. Tito Bai, paano po ang solusyon? Ganito ang naisip ko. Una, yung supplementary card ni Luozi,
pwedeng kanselahin. Walang problema. Dapat may limitasyon ang paggastos. Pero yung allowance, madali lang pag-usapan. Magpadala ka lang ng fight set amount bawat buwan. Pwede ang 500,000 o 800,000 para sa kanya. Pangalawa, yung 80 milyong collateral loan. Medyo mahigpit ang cash flow ng base construction materials. Pwede bang pahabain hanggang 1 taon? Babayaran ko ang interest. Buong buo. Sa bidding ng supplier para sa third film base. Pwedeng sumali ang base. Pero sana bigyan ng Star River ng priority matching rights. Matagal na kasi ang relasyon ng dalawang pamilya. Baka hindi niyo narinig ng maayos, Uncle Bay. Ang sinabi ko sa telepono kahapon. Hindi simula ng negosasyon ang hinihingi ko. Yan ang final na deal. Pagkansela ng kasunduang pag-aasawa, ibalik ang mga ari-arian, singilin ang utang. Walang pagtatawaran dito. Ang tindi naman ng sinabi mo, Yecheng. 20 taon na ang samahan ko ng tatay mo. Bago pumanaw ang nanay mo, pinagbili ng kanyang alagaan si Luotsi. Ngayon basta-basta ka na lang magbabago ng isip. Alam bang tatay mo? Sinabi ko na. Ako mismo ang magsasabi sa tatay ko. Sinabi mo na ba? Nasabi mo na ba sa tatay mo ang tungkol sa pagkansela? Uncle Bay, sa tingin niyo ba kapag binanggit niyo si Papa, magiging marupok ako? O kaya kapag binanggit niyo ang huling habilin ni Mama, magkakasala ako? O sa tingin niyo kapag umiyak lang si Bay Luoxi, hihingi ako ng tawad, magta-transfer, bibili ng bag, tapos magiging naman ulit ang lahat? Wala na ang dating Song Yecheng. Namatay yun sa operating table ng SU Anne's Hospital noong isang gabi. Muntik nang hindi ma-revive. Alam niyo ba kung bakit siya nag-collapse? 3 araw na walang tulog sa pag-overtime. Dagdag pa ang pagod sa isip araw-gabi. Sino ang nagpahirap sa isip niya? Sino ang sumira sa katawan niya? Ang anak niyo? Ang buong pamilya niyo? Yecheng. 470 milyon, Uncle Bay. Negosyo sa construction materials ang inyong negosyo. Less than 300 milyon ang annual turnover. 3 milyon lang ang net profit. 470 milyon sa loob ng 3 taon. Katumbas yan ng 60 taong kita ng pamilyang Bay. Sa tingin niyo, dapat ko bang singilin ang perang yon? Yung 80 milyong guaranteed loan. Bibigyan ko kayo ng 1 buwan. Kapag hindi nabayaran, sa korte na tayo magkita. Sa bidding ng supplier para sa film base. Wala ang Bay sa listahan ng imbitado. Tinanggal na ang mga recommended slots sa live streaming platform. Ang 24 milyong delayed promotion fee. Nagpadala na ng demand letter ang legal department. Tungkol sa kasunduang pag-asawa. Ito ang bagong draft na pinapagawa ko sa legal. Mas detalyado ito kaysa kahapon. Miss Bay, kunin niyo na ito ngayon. Ibalik mo sa akin ang lahat ng regalo sa loob ng 5 taon. Kasama ang set ng jewelry na iniwan ng nanay mo sa akin. Ibinigay sa iyo ng nanay ko ang set na yon noong buhay pa siya. Ito ay conditional gift. Ang kondisyon ay manatili tayong may kasunduan sa kasal. Ngayon, na-terminate na ang kasunduan. Nawala na ang basihan ng pagbibigay, kaya dapat ibalik ayon sa batas. Alaala sa akin iyon ng nanay mo. Iyan pa ba ang kukunin mo? Tao ka pa ba? Ang alaala ng nanay ko sa iyo noong nakaraang taon. Dinala mo yon sa birthday party ni Goshaus. Nalasing ka sa gabi na wala ang isang hikaw. Hanggang ngayon hindi pa nahahanap. Alaala pa ba ang tawag mo dyan? Song Yecheng, ang mga ginawa mo ngayon. Isasabi ko ng buong buo sa tatay mo. Tingnan natin. Kung si Song Huayuan ay katulad mong walang pakialam sa pamilya. Sabihin mo ng lahat. Zhao Heng, samahan ang mga bisita palabas. G Bay, MS Bay, tuloy po. Boss Song, talaga bang pupunta si Bai Jiangong kay Lolo? At nasa daan na siya. Kayo po. Pa, ako po. Nasa bahay ba kayo ngayon? Pupunta ako dyan. May bagay akong kailangan pag-usapan ng harapan. Tumawag lang sa akin si Bai Jiangong. Sabi niya, inyakan mo ang anak niyang babae. Pumunta ka. Gusto ko ring marinig ang sasabihin mo. Zhao Heng, ihanda ang kotse. Boss Song, naghihintay ako sa labas. Lanan. Ginu. Naghihintay si Lolo sa story. Nandito rin sina G-Bay at MS Bay. Lene. Mas maaga pa silang dumating kaysa sa akin. Pa, dumating na ako. Yecheng, ikinuwento na sa akin ni Tio Bai ang nangyari. Ikaw na ang magsabi kung ano ang nangyari. Kapatid na Huayuan, malinaw na naipaliwanag ko kanina. Si Yecheng na batang ito, hindi ko alam kung kaninong impluwensya ang narinig. Bigla na gusto mapawalang visa na kasunduan sa kasal. Gusto pang i-freeze ang car ni Luotsi. Bawiin ang bahay. Maghahabla laban sa Bay Construction Materials. Pati ang set ng jade jewelry na iniwan kay Luotsi. Gusto pang bawiin. Laubay, hayaan mo muna ang anak ko ang magsalita. Pa, tanong muna ako sa inyo. Noong ibinigay ninyo sa akin ang singi noon, sinabi ninyo sa akin, ikaw ang masusunod sa kumpanya. Hindi ako makikialam. Naalala niyo pa ba? Ngayon, itatanong ko ulit. Nananatili pa bang totoo ang pangakong iyon?
Totoo pa, mabuti. Narito ang kumpletong detalye ng lahat ng benepisyong nakuha ng pamilya Pai. Mula sa Xinghi Group sa nakaraang 3 taon. Sa buwan, 470 milyong piso. Bawat transaksyon ay may dokumentadong ebidensya. Kontrata, invoice, transfer records, approval documents, lahat is scanned at i-archive. Ito ang asset recovery plan na ginawa ng legal department. Kasama ang pag-terminate ng engagement at pagbawi ng mga regalo. Itigil ang lahat ng partnership. Sinilin ang 80 milyong collateral loan. Lahat ng terms ay base sa current laws and regulations. Kaya sa kahit anong inspection pa, pwede mong tingnan. Pwede magpahanap ng iba para i-check. Kung may kahit isang mali dito o illegal, kakanselahin ko agad. Pero kung wala, sana suportahan mo ang desisyon ko. Yecheng, halika rito. Nakapag-isip na rin ang anak ko. Masaya ako. Laobay, totoo ba ang sinabi ni Yecheng sa inyo? Brother Huayuan, anong ibig mong sabihin? 20 taon na tayong magkaibigan. Tinatanong ko ang totoo, hindi ang pagkakaibigan. Totoo ba ang mga numero na sinabi ni Yecheng? 470 milyon. Ganun ba karami ang kinuha ng pamilya Bai mula sa Xinghi? Uncle Song, ganito rin ba ang trato ninyo sa akin? Bago mawala si nanay, ipinagkatiwala niya ako sa inyo. Sabi ninyo, ituturing ninyo akong tunay na anak. Luotsi, minahal kita bilang tunay na anak noon. Pero sabihin mo ng totoo, paano ka tratuhin ni Yecheng? Anong gusto mo, binibigyan ka? Dinala mo yang sigu sa tabi mo ng 3 taon. Nagreklamo ba si Yecheng? Hindi. Walang sinabi, tiniis lahat. Hanggang napunta sa ospital. Sabihin mo sa akin, isang lalaking halos 30 anyos na. Ang puso halos hindi na maagapan. Normal ba yan, Laobay? Ang pinakamaling desisyon ko sa buhay, Song Huayuan, ay ipinakasal ang anak ko sa anak mo. Hindi dahil masama si Luotsi, kundi dahil masyadong gahaman ang pamilya ninyo. Sage. Ang galing mo, Song Huayuan. Tandaan mo ito, Song Yecheng, magsisisi ka. Bakit biglang nagbago ang anak ko? Kailan ka natutong magbasa ng financial reports? At yung mga legal terms, dati ayaw mo pang tingnan ang kontrata. Pinapasa mo lang sa legal. Itong asset recovery plan. Mas maayos pa kaysa sa kahit sinong abogado sa kumpanya mo. Sino nagturo sa iyo? 2 araw sa ospital, marami akong naisip. Dati, umaasa lang ako sa iba, akala ko pera lang sapat na. Hindi na kailangang mag-alala. Pero ginago pala ako ng 3 taon, hindi ko alam. Buti na lang naisip mo, Yecheng. Maaga siyang namatay at sa loob ng 20 taon, ako'y naging parehong ama at ina sa iyo. Palagi akong natatakot na magdusa ka, kaya lahat ng problema ay aking sinasalo. Pero nang lumaon, napagtanto ko masyado na akong nang-inggit, kaya't hindi ka lumalaki. Ngayon, ikaw na ang bahala sa bagay na ito. Kung maganda ang resulta, ibibigay ko sa iyo ang Star River at magiging kumpiyansa ako. Kung hindi, ituring mo na lang itong aral. 40 bilyong piso para sa aral, sapat na habang buhay. Dad, hindi kita bibigyan. Kailan mo pinalitan ang singsing mo? Noong isang araw. Yung dati, itinapon ko na. Okay lang. Sige na, asikasuhin mo na ang mga gawain mo. Presidente Song, kumusta? Natapos na ba? Presidente Song, si Gu Shaoxie ay umalis sa apartment kaninang umaga. Pero bago siya umalis, kinuha niya mula sa apartment ang isang safe. Ang laman ng safe ay ilang personal na gamit at dokumento ninyo ni Miss Bai. Sa alaala ng orihinal na may-ari, talagang may safe nga. Nakatago ito sa likod ng aparador sa master bedroom ng apartment ni Bai Loxi. Ang password ay ang birthday ni Bai Loxi. Hindi marami ang laman pero may ilang dokumento. Ang strategic plan ng Star River Entertainment para sa susunod na 3 taon. Sino ka? Presidente Song. Ako si Lin Yu, isang test engineer sa Star River Games. Nakita ko mismo ang nangyari sa safe. Nang umalis si Gu Shaoxie, nag-arkila siya ng truck para ilipat ang safe. Paano mo nalaman ang laman ng safe? Dahil nahulaan ko ang password ng safe na iyon. Bago umalis si Gu Shaoxie, binuksan ko ito at tiningnan ang laman. Presidente Song, mas mabuti kung personal ninyong titingnan. Nasaan ka? Sa test room, second basement ng Star River Games RE Center. Hintayin mo ako, darating ako sa loob ng 20 minuto. Puntahan ang RE Center, bilisan mo. Zhao Heng, sabihan mo ang Information Security Department mamaya. Bago matapos ang gabi, lahat ng system na may kinalaman sa strategic plan. I-reset ang lahat ng access, palitan ang lahat ng key. Legal Department. Lumayo akong mahandang practice training order laban kay Xiaoze. Ang dahilan, pinaghihinala ang pagnanakaw ng komersyal na lihim. Gusto kong makita ito bukas ng umaga. Lin Yu, Presidente Song, umupo ka. Sabihin mo. ito ang mga bagay na kinuha kong litrato mula sa staff na iyon. Presidente Song, tingnan muna ninyo ito.
Peke ang kontratang ito. Totoo ito. Pero ang signatory ay ang New Dawn Technology na nakarehistro sa Cayman Islands. Ang legal representative na si Zhang Jiangwo ay taga Bay Construction Materials. Project manager ng Bay Construction Materials. Nagparehistro ng isang shell company sa Cayman Islands. Tapos ginamit ang peking memorandum ng strategic cooperation na ito. Ano ba? Tama, para lokohin ang mga investor. Ang petsa ng memorandum na ito ay noong Marso na nakaraang taon. Eksakto sa due diligence period ng Series B financing ng Galaxy Entertainment. Kung may magpapakita nito sa mga investor, iisipin nila na nagtulungan na ang Galaxy at New Star. At ito pa, mas nakakagulat. Hindi ko pinirmahan ang kontratang ito. Alam kong peki ang pirma. Kung hindi ipapasuri ng profesional, hindi makikita ng ordinaryong tao. Ilan pa? 47 na litrato ang kinuha sa loob ng safe. Mahigit 10 dokumento ang involved. Ito ang Galaxy Pictures. Supplementary agreement sa Bay Construction Materials. Binaba pa ang presyo ng materials ng 15%. Walang nag-approve. Ito ang Galaxy Live Platform. Pa sa 5 taon. Ang penalty ay 300 milyon. Paano mo nabuksan ang safe? Marsong, huwag mo na itanong iyan. Kailangan mo lang malaman. Binuksan ko ang safe bago umalis si Gushaus. At kinuhanan ko ng litrato, lahat ng dokumento. Nang umalis si Gushauzi, ang laman ng safe ay ilang personal na bagay na hindi importante. Nandito lahat. Original. Bakit mo ginawa ito? Dahil ako ay test engineer sa Galaxy Games. 3 taon na ako sa kumpanyang ito. Nakita ko ang Abyss Project mula sa magandang ideya. Naging basura. Nakita ko ang 200 milyon budget na nasayang. Nakita ko ang pang-api ng pamilya Bay. Marsong, baka hindi mo ako maalala. Noong Nobyembre na nakaraang taon, sa isang internal test, nagsumite ako ng 87 pahinang report. Nakalista ang 81 problema. Sabi ni Luyan King, hindi ko raw naiintindihan ang sining. Alam mo ba, Marsong, nang gabing iyon, umiyak ako sa testing room. Hindi dahil sinigawan, kundi dahil alam ko. Kung ganito ang proyektong ito, babagsak ang Galaxy Games. Mawawalan ako ng trabaho, mawawalan din ang mga kasamahan ko. At ang isinumit kong report, ang tanging makakapagliligtas sa proyektong ito. Nang maglaon, naisip ko, walang kwenta ang report lang, kailangan ng ebidensya. Kaya nagsimula akong magbantay sa mga gawain ng pamilya Bay, sa mga gawain ni Luyan King. Unti-unting sinubukan ang password ng safe. 3 buwan ko bago nakuha. Aawan ni Bayluot si kaawan ni Bosong. Lahat ng anibersaryo, isa-isa kong sinubukan. Ang huli kong nasubukan ay 6-0. Paano mo nalaman? Dahil tamad siya. Isang taong naglagay ng 6-0 bilang password ng supplementary card niya. Gaano naman kahirap ang password ng safety deposit box? Tama ka, Linyu. Ang mga ginawa mo, sapat para mapasok sa bilangguan ang buong pamilya Bay. At sapat para mapalaya si Luyan King Saksinghe. Pero naisip mo ba, ano ang mangyayari kung madiskubre ka? Kaya ikaw lang ang sinabihan ko. Ang dating Bosong. Hindi ako makapaniwala. Pero ang Bosong ngayon. Iba ka na. Kaninang umaga, ang plano mong ipinagawa kay Luyan King para ayusin ang Shenyuan project. Nakita ko sa testing room. Ang battle system, based sa second version, ayusin ang level design. I-freeze ang current version, magpakita ng demo sa loob ng 3 buwan. Tama ang plano mo, Bosong. Ang second version lang ang makakaligtas sa Shenyuan. Yung sumunod na 2 version, puro kalokohan lang ni Luyan King. Ilang taon ka na? 26. Kailangan ng Shenyuan project ng bagong technical director. Ang posisyon ni Luyan King sa'yo na. Pero may kondisyon. Sa loob ng 3 buwan, babaan ang bug sa 100 pababa. Dapat gumana ang buong proseso ng demo. Kaya mo ba? Umupo ka. Isa pa. Yung safety deposit box na kinuha ni Gushaus. Mga walang kwentang bagay na lang ang laman ngayon, di ba? Ang mga importanteng original, nasa inyo na. Kaya hindi na kailangan magmadali. Hayaan nating isipin niya na nakuha niya ang importante. Hayaan nating maghanap siya ng buyer. Hayaan nating lumawak pa ang network niya. Gusto mong maghuli ng ahas. Ang pamilya Bay, si Gushaus. Lulutasin ko ang lahat ng sama ng loob. Ikaw ang aking informant, sa akin ka lang mag-uulat. Walang sinuman ang dapat malaman ng walang pahintulot ko. Naiintindihan mo, Bosong? At saka, huwag mo na akong tawaging Bosong. Ano ang itatawag ko sa iyo? Change. Sa loob ng 3 buwan, bubuhayin ko ang project na ito. Sandali lang. Tulad ng inaasahan, naninindigan si Luyan King sa kanyang prinsipyo. Bosong, 12 taon na ako sa Galaxy Games. Mula sa entry-level programmer hanggang sa naging producer. Bawat proyekto ay alaga ko. Ang Abyss, ang pinakamagandang nagawa ko. Hindi ko hahayang sirain ang artistic value nito. Dahil lang sa business logic.
Kung ipipilit mo ang amateur plan mo, magre-resign na lang ako. Nasa attachment ang resignation letter ko. Magsi-break muna tayo ng 0 minuto. Nabasa ko na ang email ni Director Lu. Boss Song, hindi ako magbabago ng desisyon. Alam ko. Kaya hindi kita sinasabihan na magstay. May sasabihin lang ako sa'yo. May napili na akong bagong technical director para sa A-Base. Sino? Si Linyu, yung nasa testing team. Boss Song, nagbibiro ka ba? Hindi pa nga nakagawa ng proper game development si Linyo. Tester lang siya. Anong alam niya sa game design? Hindi siya marunong sa game design, pero marunong siya sa game testing. Ang A-Base project ay 37% pa lang tapos. 117 level bugs. 30 dito ay direktang related sa combat system. 22 ang magkakos ng client crash. Director Lu, sabihin mo sa akin. Sino ang nag-compile ng data na ito? Si Linyu. Yung 87-page testing report na isinumite niya. Na itinapon mo sa harap ng buong team. Boss Song, ginagawa mo akong powerless. Hindi kita ginagawang powerless. Ikaw ang nagdesisyong umalis. Inapprove ko ang resignation mo. Kakausapin ka ng EC para sa proseso. Susundin ang non-compete clause sa contract. Sa loob ng 1 taon pagkatapos umalis, hindi ka pwedeng magtrabaho sa kahit anong game company. Ang stock options mo ay iayon sa policy. Bibigyan ka ng lahat ng karapatan mo. Song Yecheng, alam mo ba ang connections ko? Kung alis ako, susunod ang kalahati ng test department. Alam ko. Handa na ang retention plan ng EA. 15% salary increase para sa mga gustong magstay. Hindi ko pipigilan ang gustong sumunod sa'yo, pero applicable din sa kanila ang non-compete clause. Hindi rin sila pwedeng pumunta sa kahit anong competitor pagkatapos umalis. Song Yecheng, magsisisi ka. 2 tao na ang nagsabi sa akin yan ngayong araw. Sinabi ni Bai Jiangong na magsisisi ako. Ngayon ikaw naman ang nagsasabi. Pero Director Lu, alam mo, wala akong pagsisisi. Boss Song, kung talagang dadalhin ni Luyan King ang kalahati ng tao, hindi niya tatapusin ang Abyss Project. Ang pinakamalaking kahinaan ni Luyan King ay ang pagiging makabataas. Sa tingin niya, siya ay napakahalaga. Habang lalo niyang iniisip yon, lalo siyang hindi alis dahil maghihintay siyang masaksihan ang pagbagsak ng Project Abyss. Paano kung talagang umalis siya kasama ang kanyang mga tao? Mas mabuti pa yon. Isang pangkat na umaasa lamang sa personal na karisma. At magkakawatak-watak kapag nawala ang isang tao, mas maagang mawala, mas maagang makabangon. Kanina, nabanggit ni President Song ang Vice Construction Materials. Ang plano para sa pagpapatupad ng 80 milyong garantisadong pautang. Ipagpatuloy ang prosesong legal. 1 buwang deadline. Kung hindi mabayaran sa takdang araw, demanda. Sabay-sabay, simulan ang investigasyon sa mga ari-arian ng Vice Construction Materials. Alamin kung ano pang mga ari-arian ang mayroon sila na pwedeng gamitin para bayaran ang utang. At simula ngayon, lahat ng transaksyon ng Galaxy Group na may kinalaman sa pamilyang Bai. Putulin lahat. Hindi pinapayagan sa anumang opisina ng Galaxy. I-filter ang lahat ng tawag at email mula sa pamilyang Bai. Ayokong marinig muli ang pangalang Bai. Naiintindihan, President Song. Kaninang hapon, nakita si Xiaoze at isang lalaking nagngangalang Olkian sa isang kapehan. Nag-usap sila ng 40 minuto. Hindi ako sigurado sa tunay na pagkatao ni Olkian, pero base sa kanilang galaw. Parang pinag-usapan nila ang isang napakahalagang dokumentong pangnegosyo. Kumagat na ang isda. Patuloy na bantayan. Huwag magpadalos-dalos. Bawat taong nakakausap ni Gushaus. Bawat salitang binibitawan niya, kailangan kong malaman. Ipagpatuloy. Nabasa mo ba? Sobrang labis naman ito ng Galaxy Entertainment. Ito ba ay hindi pambubuli na malaking korporasyon? President Song, kumilos na si Bai Jiangong. Malinaw na ang pahayag na ito ay para sa opinyon publiko. Gusto niyang gawing moral na issue, ang alitan sa negosyo, na parang malaking korporasyon na nambubuli sa mali, upang paalabin ang damdamin ng publiko. Magandang pagkakasulat. Inabot ang hindi bababa sa 3 araw ang team para paghandaan ang draft na ito. Bawat salita ay maingat na isinaayos. Puro mga emotional trigger points. Magaling ang ET firm na kinuha ni Bai Jiangong. President Song, hindi ito ang oras para purihin sila. Nagsisimula ng kumalat ang opinyon publiko. May mga tao na sa internet ang nagsisimula ng magalit sa Galaxy. Sinasabing ng api. Hayaan mo silang magalit. Zhao Heng. Alam mo ba kung bakit ngayong araw na ito naglabas ng pahayag si Bai Jiangong? Dahil Biyernes ngayon. Tama. Maglalabas ng negatibong balita sa Biyernes ng hapon. Ang iyong team ay hindi natatrabaho sa weekend. Kung mabagal ang tugon, sasabihing mayabang. Kung mabilis naman, madaling magkamali. Ito ang pangunahing taktika sa digmaan ng opinyon. Kaya tayo ay maghihintay hanggang Lunes bago sumagot. Hayaan muna natin kumalat. Ang pinaka-inaasam ni Bai Jiangong ngayon ay ang agarang pagtutol ko. Mas mainit, mas mabuti para sa kanya. Para makalito siya at gawing simple ang komersyal na alitan na walang katapusang away sa bibig. Pero may isang bagay na pwedeng gawin ngayon. Pag-drafting ng legal department ng abogado letter. Hindi para kay Bai Jiangong. Para sa mga media na nag-repost ng statement, dapat malinaw ang tono. Paninirang puri, sila ang mananagot. Naiintindihan, third. Sigma Veloci, at ang anak ng dating chairman ng Star River Group. Si Song Yecheng ay kanselado na ang kasunduan sa kasal. Wala silang anumang relasyon. Ang Star River Group sa Base Construction Materials ay walang anumang moral na responsibilidad. Kung ilalabas ni Boss Song ang data na ito, mapapahiya si Bai Jiangong.
Kung pinili niyang mag-media war, dapat handa siyang masaktan din. At isa pang bagay. May progress ba sa side ni Goshaus? May balita si Linyo. Yung matandang Kian ay malamang midleman ni Bai Jiang. Espesyal na tumutulong sa Bai family na humanap ng buyer. Para sa peking kontrata at forged na stock transfer agreement. Sa ngayon, nakausap na 2 potential buyer, isa ay StarTech, at ang isa ay Chanheng Capital. Bantayan, paplanuhan ni Linyu. Para makuha ang ebidensya ng pakikipag-ugnayan ni Goshaus sa Tianheng Capital. Papunta si Linyu sa opisina ko mamayang gabi. Dala ang lahat ng ebidensya niya. At papuntahin din ang head ng Information Security Department. Simula next Monday, Linyu. Ikaw ay ililipat bilang technical director ng A-Base Project. Una, palawakin ng test team mula 12 hanggang 30 katao. Kumuha ng mga tao na magkakatiwalaan mo. Pangalawa, itigil ang lahat ng bagong feature development sa A-Base Project. 3 buong test cycle para sa current version. Lahat ng cycle ay dapat may report. Ako mismo ang mag-review. Received change. Bosong, handa na ang response ng ER department. Hintay lang sa final confirmation nyo. Kumusta ang public sentiment? Tuloy-tuloy ang pag-init. Ang public letter ni Bai Jiang ay na-repost ng 300 panandang pandagdag times nitong weekend. 2 trending topic. Inaasahan na. Yung response natin, Ilabas. I-post ng eksakto sa 9 oras. Lahat ng channel handa na, naghihintay ng utos. simulan. Inilabas na ang opisyal na pahayag ng Tsinghi Entertainment. Ang daming nakuha ni Bailuok simula sa Tsinghe. Kanselado na ang kasunduan sa kasal. Tapos na ang pamilya Bai. Bosong, ganap na pumabor sa atin ang opinyon ng publiko ngayon. Ang pampublikong sulat ni Bai Jiangong, ginawang meme ng mga netizen. Nakatakda na sa pribado ang social media account ni Bai Luozi. Direktang dinelete ang social media account ni Goshaus. Huwag masyadong magsaya. Hindi basta-basta natatalo ng opinyon ng publiko ang isang tulad ni Bai Jiangong. Ang pampublikong sulat ay unang hakbang pa lang niya. Nasa huli pa ang tunay na pag-ibong. May balita ba sa side ni Goshaus? Sabi ni Ling, nagkita uli si Goshaus at si Old Tian kaninang umaga. Sa opisina ng Vice Construction Materials ang lugar ng pagpupulong ngayon. Maaaring kumpirmahin na ang tunay na pagkatao ni Old Tian. Kumusta naman sa Tianheng Capital? Wala pang direktang pakikipag-ugnayan, pero sabi ni Linyo, kahapon ng hapon, nasa kapehan si Goshaus. Tumawag at nabanggit ang salitang Chanheng. Hindi malinaw ang detalye. Ipapatuloy ni Linyu ang pagbabantay. At ipabaya sa Information Security Department. Ang pagkuha ng lahat ng system log na may kinalaman sa strategic planning documents. Suriin kung may mga hindi pang karaniwang tala ng pag-access sa nakaraang kalahating taon. Kung may sinumang nagtangkang kumuha ng pangunahing lihim ng Tsinghe, may iwan na bakas. At maghanda ng isang dokumento. Ipunin ang lahat ng ebidensya na may kinalaman sa pamilya Bai. 3 kopya, isa para sa legal department, isa para sa akin. At isa pang kopya, ipadala kay Bai Jiangong. Ipadala sa kanya. Para malaman niya ang mga baraha sa kanyang kamay. Alam na namin noon pa. Bumaba ng 1.2% ang opening ng Tsinghi. Mukhang hindi gumana ang pahayag. Hindi, mabilis itong bumalik. Tumaas pa ng 0.8% sa pagtatapos. Naging matatag ang Tsinghi. Sabi ko na sa iyo, huwag kang makipag-away sa Tsinghe. Pinili ko pa rin ipadala ang pampublikong sulat na yun. Ngayon, tingnan mo. Sinisiraan ako ng buong internet. Wala na ang aking brand. Wala na ang buhay ko. May mukha ka pa ring magsalita. Kung hindi mo inalagaan ang binatang gunay yon. Araw-araw, ginagamit ang card ni Song Yecheng para bumili ng mga bagay para sa kanya. May mangyayari bang ganito? Akala mo ba, tanga si Song Yecheng? Alam niya ang lahat. Dati, tiniis niya ang lahat. Ikaw ang nag-udyok na kumuha ng loan guarantee. Ikaw ang kumirma ng mga kontrata, masyado kang gahaman. Gahaman ako. Pa kanino? Pa sa'yo? Anak kong walang kwenta. Akala mo ba kung saan galing ang kondo mo, kotse at mga bag? Akala mo ba makakaligtas ang beauty brand mo hanggang ngayon? Kung wala ako, matagal ka nang iniwan ni Song Yecheng. Minsan pa, 800 beses ka nang iniwan ni Song Yecheng. Sabihin, may problema si Ginoong Goshaus. Kaninang hapon, kukunin niya ang laman ng safety deposit box. Napansin niya, nawawala ang pinakamahalagang dokumento. Tira na lang ang walang kwentang gamit. Ano? Sabi ni Ginonggu, nung araw na lumipat siya, tinitiyak niyang nasa loob ng safety deposit box ang lahat. Pero kaninang hapon, nang kunin niya, nawawala ang hindi bababa sa 7 pangunahing dokumento. Kasama ang Strategic Cooperation Memo at Share Transfer Agreement. Sino ang may gawa? Hindi alam. Sabi ni Goshaus, pinaghihinalaan niyang mga tao ni Song Yecheng. Dahil nasa pangalan ni Song Yecheng ang titulo ng kondo, maaari siyang magpasok ng tao anumang oras. Laukian, puntahan mo agad si Goshaus. Sabihin mong sirain niya ang lahat ng natitirang dokumento. Kahit isang pirasong papel, huwag iwan. Sinabi na, pero ginumbay. Kung talagang nakuha ni Song Yecheng ang mga dokumentong iyon, bakit hindi siya diretso sa pulis? Bakit hanggang ngayon walang kibo? Dahil nanggagansong siya. Gusto niyang malaman kung may iba pa tayong baraha. Gusto niyang hulihin ang buong network. Walang isda ang makakatakas.
Ginoong Bai, ano ang gagawin natin? Umalis na tayo. Lahat na maalis, alisin. Lahat na masisira, sirain. Mula ngayon, wala nang koneksyon ang pamilya Bai sa Singhi. Paano ang 80 milyong loan guarantee? Bayaran, kahit ibenta ang lahat, bayaran. Sabihin mo kay Song Yecheng, sa loob ng isang buwan, isasauli ang 80 milyon, buo. Ginoong Bai, ang cash flow natin. Ipinagbili ang lupa ng Bai Construction sa Timog Lungsod. Iyon na ang huling ari-arian natin. Iyon sana ang pamana kay Luozi. Naiintindihan. Si Bai Jiangong, sarili niyang kasalanan ito. Sa Kimatuso, buong buhay umaasa sa Singhi sa pamamagitan ng kasal. Sa huli, naubos ang ari-arian, nawala ang dangal.